Hello, sir. Hello. Kumusta na po? Ayos lang, ayos lang. Balita ko, user kayo ng MX3. Oo, actually, matagal na kaming uminom nito kahit sa Dubai pa kami, sa Middle East. Kumusta, sir, yung pagiging engineer mo rito sa Glasgow? Minsan challenging kasi puro Scottish ang mga nandito. Tapos minsan pupunta kami kung saan. So, minsan may struggle pero ano naman, kasi Pilipino naman. So, mas magaling ang naman. Pinoy. Oo, syempre Pilipino. Yeah. So, how long have you been using the brand? In Dubai, almost every day, ginagamit ko siya. Ang nangyari is, nung napunta kami dito sa Scotland, wala na ako masyadong mabilan. Kaya nung nakita ko siya ngayon, pumunta ako para kumuha ulit. Na-miss ko. Bakit MX3 capsule, sir? Andito ka na sa Glasgow ngayon and still, yan pa rin ang choice mo na brand supplement. Naramdaman ko na parang kiniklex yung yung body ko. Sabi ko, I'm not that old but I'm aging as well. So para sa akin siguro, mas mainam yung tulungan ko yung health ko para mas maging healthy pa ako. MX3, dito ako believe. Pero iba! Pag sabihin radyo, sabihin mo energy! Lindsay. Good morning, Panga! Good morning! Ang pinakamakulit na girlfriend mo sa balat ng radyo. Isang magandang morning sa inyong lahat! Ako pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Makulit, pero may puso. Handang makinig sa mga kwento mo. Alam mo, feeling ko kailangan mo na siyang iwan kasi it doesn't make sense. Ang kwento sa lihim ng liham. Mahal kong Lindsay. Ako nga po pala si Valerie. DJ Lindsay, sumulat po ako dito sa lihim ng liham dahil hindi ko na po kaya pang sarilinin yung nararamdaman ko tungkol sa asawa ko. DJ Lindsay, nagkasala yung asawa ko sa akin nung nagbubuntis pa lamang ako sa una naming anak. Bagong kasal pa lang kami ng asawa ko. Pero 6 years na kaming magkarelasyon. Wala po siyang trabaho. At minsan nag-aaway kami dahil hindi siya makapagbigay ng sustento sa akin. Sinubukan niyang mag-apply sa isang agency na matagal na niyang pinapangarap mapasukan. Pero hindi siya natanggap. Sa mga panahong yon, meron na siyang dummy account. Doon sa account na yon, marami siyang katchat na babae at naghahanap din siya ng mga bayaran. Sa awa ng Diyos, tingin ko hindi naman natuloy yung balak niya. Hanggang sa nagkatrabaho na ulit siya, DJ Lindsay. Nung nakasahod na po siya, tinloy niya na yung balak niya o yung plano niya na tumikim ng isang bayaran na babae. Tandang-tanda ko pa. 3 buwan pa lamang po akong buntis noon. Di ko makakalimutan nang nahuli ko siya sa isang lodging house. Hindi ko alam kung saang room sila doon. Kaya naman, hinintay ko na lang na makalabas siya. Nung bumungad na sila sa harap ko, saka po ako humagulgol ng iyak. Iniisip ko, siguro hindi na siya nakatiis. Hindi niya naman kasi ako pwedeng galawin sa mga panahong yon dahil masela ng aking pagbubuntis. Ngayon, masasabi kong nagkaayos naman kami, DJ Lindsay, kahit na parang hindi ko na-feel ang asawa ko.
Tinanggap ko lamang siya dahil hindi pa ako handa sa panahong yun na mag-isa at nang hindi siya kasama. Naisip ko pa, wala akong makakasama kung manganganak na ako kung hindi ko siya patatawarin. Kaya ang ending, DJ Lindsay, pinagbigyan ko pa rin siya. Pero, nagbago na ang lahat. Hanggang ngayon, tuwing naaalala ko yung nangyari, hindi ko pa rin mapigilan na umiyak at minsan ay nag-aaway kami dahil naaalala ko yung sakit na naramdaman ko nung gabing nangyari yon. DJ Lindsay, ano po ba ang dapat kong gawin? Tama po ba na pinagbigyan ko siya at tinanggap muli sa buhay ko? Nakikita ko na naman po yung pagbabago niya bilang isang mas mabuting asawa. At nangako na rin po siya na hindi na niya uulitin pa. Pero hindi ko pa rin po maalis na nasasaktan pa rin po ako sa ginawa niya. Kahit na napakarami na niyang ginawa ng mabuting bagay at magagandang bagay para sa amin ng anak ko. Ano po ba ang dapat kong gawin, DJ Lindsay? Sana po mabasa ninyo ito at matulungan ninyo ako. Muli, ako si Valerie. At ito ang lihim ng aking liham. Lihim ng liham. Wow! Hey! Ano yun? May medyo sumasabi. Ba't gano'n? Hey! Oras natin sa Pagkapulungan. Check your time muna. 16 minutes after 9. It's 9:16 on the clock. Metro and Mega Manila. You are still tuned in. Huy! Piling na piling ka, be. Ikaw pa rin ko yung nakikinig sa istasyon na same, pero iba. Bangga. We are number 106.7 Energy FM. Pangga, wag mo sabihin radyo. Sabihin mo gandang umaga sa lahat po ng mga panggapo natin na talaga naman pong tutok na. tutok na sa kanila mga radyo. O pagpalain kayo na may kapa. 106.70 sa inyong mga tuner. Wow! Radio tuner, mahal ko. Tapos, we are also live on Facebook, facebook.com/energyfm1067. Okay, Gandang umaga po sa inyong lahat. Oo, ano nga ba? Nanggigigil na ba ang lahat sa asawa ni Valerie? Oo, si Valerie na talaga naman po nagbubuntis pero nalaman niya na siya po ay pinagtaksila ng kanyang asawa. Wow! Nung 3 buwang nagbubuntis siya. At talaga namang pumatol doon sa ano ba mas magandang term? Bayaran na lang, for lack of better term. Kayain na lang din natin, hindi natin mailusutin. Anong gagawin mo kapag ganyan yung ginawa sa'yo ng asawa mo, mahal ko? Patatawarin mo ba? Kasi parang feeling ko wala lang choice si Valerie na, alam mo yun, patawarin kasi nga wala siyang kasama. At hindi niya pa kayang mawala sa kanyang tabi, sa kanyang piling, ang kanyang Diyosawa. Let me know your thoughts. Sabihin mo sa akin, have you experienced this na? Like, pinagdaanan mo na ba ito? Or meron kang kakilala na dumaan na sa gantong pagsusulit sa gantong challenge, 'di ba? Sa gantong dilemma sa life. Anong ginawa niya? Paano siya nakasurvive? Iniwan niya ba? Nagstay ba siya? Naging okay ba sila? Naging miserable ba sila? Wow!
Kwentuhan mo naman ako. Sabihin mo sa akin kung anong dapat niyang gawin. Gawin ni Valerie bilang nanghihingi siya ng tulong sa atin ngayong umaga na to dito sa Lihim ng Liham. Pero bago yan ha, batiin po muna natin yung mga present for today's video. Good morning kay Rosemary, kay Trixie, kay Winifredo, at saka sa iba pa pong mga present ngayon. Si Arch na nakikinig, si Daniel na nakikinig from Pampanga. Good morning sa mga nandyan sa Pampanga. Daniel Palomo, watching from Pampanga. Wow! Gandang-gandang umaga po sa inyong lahat dyan. May Kenny! Yun lang yung alam ko. Si Ate Yoli nakikinig po sa atin. Gandang umaga, Ate Yoli. Anong ulam ngayong umaga na ito, Ate Yoli? Sige, basa tayo ng comments dito, mahal ko. Sabi po ni Lynn, sakit siguro yung mahuli mo yung asawa mo. Durog na durog ka siguro. Sakit talaga yun, bakla. Sabi naman ni Morris, meron po akong isang nabasa na kung gaano po kadami yung luha na pumatak sa mata ng buntis, ganun din karaming luha ang madadanas ng asawa mo. Magpakatatag ka palagi para sa anak mo. Alam mo, parang nabasa ko na rin yan or may nagsabi na sa akin yan na wag daw natin paiiyakin yung mga buntis kasi mas malapit ang Panginoon, 'di ba, sa mga nagbubuntis kasi mahirap yung pinagbadadaanan ng mga buntis. Sabi nga nila, 'di ba, kapag buntis ka, ang kalahati ng iyong katawan ay nasa ilalim na ng lupa. Wow! Tama ba? O nag-iimbento lang ako? Inventor ka, Lindsay. Hindi naman. So, totoo naman yan. Siyempre, yung kalahati ng pagkatao niya, ng katawan niya, yung isang paa daw niya ay nasa lupa na pati yung sa baby, diba? Kaya dapat hindi pinapaiyak, hindi ginagawang malungkot ang buntit. Ganyan, mga mahal ko, ha, pangga kabibi ko. Hello kay Ate Leilani Bernardo, sabi ni Chris sa Sarah. Iwan mo na lang siguro dahil kung mahal niya, umpisa pa lang, hindi na niya iisipin o gagawin yon. Para na din sa peace of mind mo, ate. Sabi ni Daniel, pabati kay Romel Perez, ingat, huwag ka munang magpapahuli. Huy, ano yun? Yung mga pinag-uusapan nyo dyan, hindi nyo ako involved. Sabi ni Arch, not sure how to feel about your husband. On one hand, init ng laman lamang ang hanap ng asawa mo nung panahon na yon at hindi nag-maintain ng affair. On the other hand, he did cheat. Pero sabi mo, nagbago na siya. The situation could have been worse and you need to let it go. So para kay Arch, hindi naman daw ikaw niloko dahil wala naman daw affair na naganap. Yun nga lang, tawag ng laman. Wow! Yun yung nangyari. So mas maganda kung i-let go mo na lang sana. Sabi ni Trixie, masakit po talaga pag nahuli mo yung asawa mo. Pero kung ako po sa'yo, Valerie, bigyan mo ng chance. Total, sabi mo, nagbabago naman na siya at sabi niya, hindi na mauulit yon. Isa pa, ituon mo yung isip para sa anak mo para hindi mo na naalala yung ginagawa niya sa'yo. Sana ganun lang kadali, girl. But definitely, kung kayang i-let go na lang, di ba? Kasi, although mahirap nga talaga, pero kasi, wala ka na rin naman magagawa. Sabi mo, you can't live without him. Di ba? Hindi mo kayang wala siya sa tabi mo. Wow! So, kung ako sa'yo, kung kayang i-let go, i-let go. Although, I couldn't imagine yung pain na naramdaman mo nung nakita mo doon yung asawa mo. No? Kasi somehow, it's a form of cheating. Pero, yun nga rin yung naisip ko. Sabi ni Arch, di ba wala namang nangyari na affair? Wala namang panloloko na naganap kasi wala namang feelings involved. Wow! Talagang ganun, diba? Pero hindi siya normal na dapat gawin. Hindi siya norm. At nagkamali talaga yung asawa mo. Pero sabi nga nila, diba? Give him another chance. Para sa akin din. Madaling sabihin, mahirap gawin, bakla. Pero yun talaga yung nararamdaman ko din. Tingnan mo na lang, kumbaga take it day by day. Kung makakapagpatawad ka day by day, unti-untiin mo, why not? Kung kaya mong kalimutan day by day yung nagawa ng asawa mo, itry mo. Wow! Diba? At magtiwala ka na lang, panghawakan mo na lang yung sinabi niya na hindi na mauulit yon at hindi ka na niya lolokohin. Huwag ka na kasi muna magpabuntis ulit. Charing! Joke lang. Alam nyo, mahirap yan ha, yung pinagdadaanan ng babae kapag buntis. You know, the hormonal changes, lahat ng pagbabago sa isip, sa katawan, sa emotions ng buntis, mararamdaman yan. Kaya dapat hindi nyo sila binibigyan ng stress. Oh my God. Wow!
Kaya naiintindihan kita ate kung sa ngayon talaga nakabaon pa sa isip mo yung mga naganap. Pero nandun ako kasama ko yung mga tao na nagsasabing give him another chance. Give him another chance. Panghawakan mo na lang yung sinabi niya na hindi na mauulit yun. Ngayon kapag naulit-ulit, mag-isip-isip ka na. Kasi ganun lang naman yun eh. O sige, humingi ka ng isa pang pagkakataon, nag-sorry ka, pagbibigyan kita kasi mahal kita. Pero sabi nga nila, kapag pumangalawa pa, pag pumangatlo pa, yun ang hindi na okay, mahal ko. Diba? Sabi ni baby, baka may second chance kung kaya pa. Diba? Kasi tulad ng lagi kong sinasabi, lahat naman tayo may pagdadaanan na rocky roads kapag alam mo yun, nasa relasyon tayo or lalo na kapag may asawa na. Itetest talaga yung ating faith with our husband or with our wife, diba? Pero nasa sa inyo yan eh. Nasa sayo yan ate actually. Yung strength ng pamilya ninyo, kung mabubuo ba o mawawasak yung pamilya, nasa babae yan. Totoo. Kung kayang magpatawad ng babae. Wow! Kasi laging gano'n naman, 'di ba? Kailangan mong intindihin palagi kasi kapag ikaw yung naubusan ng PC sa isang relasyon, kapag babae nang naubusan ng pasensya sa isang relasyon, magbe-break eh, masisira at masisira ang isang pamilya kapag babae na yung sumuko, 'di ba? So, hangga't kaya, hangga't hindi niya, 'di ba, sinisira yung kanyang pangako na hindi na mauulit 'yon. Kapit lang ate. Tandaan mo, ngayon hindi lang dalawa kayo ang kailangan mong isipin or ito take in consideration. Anong consideration? Ano yon? Diba no, Vance? Hindi na lang kayong dalawa yung i-consider mo eh. Meron ka pang anak na kailangang isipin. Diba? Dapat ang sentro ninyong dalawa ay ang inyong anak. Parang si Andre na ayaw magpahuli. Diba? Sabi ni Wapo ako, wag na magpabuntis uli para tuloy ang sexual gratification na gusto ng guy. Why? Charot-charot lang. Pero sa mga lalaki po na nakikinig po sa atin, alam ko rin na mahirap din yung pinagdadaanan ninyo, diba? Lalo na kung nasanay kayo na may ganyan. Konting tiis lang. Konting tiis. Kapag nakakaramdam ng urge na gumawa ng masama, magdasal. Huy, idamay na natin si Lord. Ipagdasal nyo yung inyong nararamdaman. Kapag nakakaisip kayo ng hindi tamang gawin, ng sa tingin ninyo temptation, ipagdasal ninyo yan. Lord, tulungan mo ako. Wow! Promise, ganun lang talaga. Yun lang talaga ang answer dyan. Late daw si Merlin Descatamento. Sabi natin, baby, totoo po yan. Madaling sabihin yung mga bagay-bagay pero mahirap gawin. Totoo naman. Wow! Diba? Mahirap sabihin. Madaling sabihin, mahirap gawin. Yun nga. 9:26 on the clock. Sana naman kahit papaano nakatulong kami, no? Valerie, sa iyong problema. Tiwala lang sa sarili mo. Tiwala sa asawa mo, and of course, tiwala sa Diyos. Magdasal ka palagi, mahal ko Panggako, baby ko. Dasal ka palagi, ipagdasal mo yung sitwasyon, and believe me, makikita mo yung hand ni Lord sa mga mangyayari sa buhay mo. Giving you something from Jaya. This one is called Wala Na Bang Pag-ibig? Wow! Only here. Sa istasyong same, pero iba. Mangga, we are number 106.7 Energy FM. Mangga, huwag mo sabihin radyo. Sabihin mo Energy! Tutok lang, 9:27.